Say, praise the Lord. Experiencing God. Ibig sabihin nito, meron kang personal knowledge, personal encounter, personal relationship with God. Pag meron kang personal knowledge, pag meron kang personal relationship, pag meron kang personal experience with God, you can express it boldly. Kaya mong i-describe, kaya mong i-express ang lahat. That is why the Holy Scripture, these are the word na dito dinescribe ang mga na-experience ng mga anak ng Diyos with God. Kaya ganun din po sa buhay natin. Basahin natin. Isaiah 55 verse 11. Praise the Lord. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it will prosper in the thing whereto I sent it. So kung gusto mong maka-experience with God, pinadala niya ang kanyang salita. He sent His word. Depende na lang yan sa ating pagtanggap. Depende na lang yan sa ating paniwala. Depende na lang yan sa ating stand. O depende na lang yan sa ating pag-apply sa buhay natin. Pero kung pinaniwalaan mo ang salita na kanyang pinadala sa buhay mo, at ito ay in-apply mo sa buhay mo, merong katiyakan, merong kasiguraduhan, certainly, you will have experience with God. Anong experience mo sa Diyos? Hindi magsinungaling ang kanyang mga pangako. Hindi mag-fail ang kanyang mga pangako. Hindi maging failure ang kanyang mga sinalita. It will prosper. Magpa-prosper ito. Hindi yan magbalik sa buhay mo void. Ni magbalik yan sa Diyos void. Vice versa. Pag ikaw ay naniwala sa salita ng Diyos, hindi yan magbalik sa iyo na unfaithful, unfulfilled. Ganon din sa Diyos. Hindi rin magbalik sa Kanya void or unfulfilled. Kaya napaka-importante ang salita ng Diyos na pinapadala ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin. Pag ito ay tama ang ating pag-deal nito, alam mo, by faith talaga ito. Kaya nga sinabi dyan, without faith, it is impossible to please Him. For him that cometh to God must believe that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Meron talagang reward. Meron talagang gantimpala. Meron talagang fulfillment sa kanyang mga pangako. Maliit man, malaki, temporal man, eternal. Lahat yan, 100% mangyayari yan sa buhay mo pag ikaw ay naniwala ng buong puso. Praise the Lord. Ganon ka-importante. Then you will be having experience with God. Meron ka ng experience dyan sa ating Panginoong Diyos. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. This is not the mouth of the will of man. This is not the mouth of any human being. But this is the mouth of God. Divine, from the living God. Yung lumalabas na salita. It shall not return unto me void or non-effect. But it shall accomplish. Merong accomplishment. Merong fulfillment. Merong performance. Ayon sa kanyang sinalita. Pag sinabi niya, I will bless you
it will never be a curse. It will surely blessing. Pag sinabi niya eternal life, it will never be damnation in hell or second death or eternal death, but eternal life. Yan ang mangyayari. Kaya dapat meron tayong experience with God dito sa sanglibutang ito, with His Word, na tayo ay worthy sa Kanyang mga pangako. Dahil pag natapos natin ang buhay natin sa sanglibutang ito, the next chapter that gagawin ng Diyos, yung pangako niya, doon na naman sa kabilang buhay. Lahat yan gagawin niya ng ating Panginoong Diyos. Basahin natin paano ito i-deliver ng Diyos sa atin. Basa. 2 Peter 1:21. Praise the Lord. For the prophecy came not in old time by the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. You see? For the prophecy came not in old time by the will of man. This is not the idea of man. This is not the wisdom of man. No. That is not the will of man, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. So ang mga prophets, ang mga lingkod ng Diyos na nagsasalita sa salita ng Diyos, hindi yan kalooban ng tao, kundi kalooban niya ng Diyos. Kaya napaka-importante yung ating pagtanggap sa salita ng Diyos sa ginagamit ng Diyos. Kasi hindi sila ang gusto na ipagawa yan. Hindi yan their own will. Hindi yan in their own idea. That is the will of God. Will yan ng Diyos. Kaya you have to deal with the servants of God accordingly, properly. Kasi kung basahin natin ang Bible, ang daming nagdi-despise sa mga prophets of God. Napahamak. Ang daming mga naniwala sa mga prophets of God, naligtas. Bakit? Hindi nga sila nagsasalita. Hindi nga sila ang nangangako. Ni hindi din sila ang nagbibigay ng mga warnings. Ang Diyos. Ginamit lang yung bibig nila magsalita sa salita ng Diyos. Kaya, they were moved by the Holy Spirit. Kaya kung gusto mo mag-prosper sa buhay mo, experience with God, maniwala ka sa ginagamit ng Diyos. Praise the Lord. Dahil ang pinapaniwalaan mo hindi actually sila, kundi yung gumagamit sa kanila. Basahin natin. 2 Chronicles 20 verse 20. Praise the Lord. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Yan. Maniwala ka sa Panginoon mong Diyos para ikaw ay mapagtibay. Maniwala ka sa kanyang mga propeta o sa kanyang mga ginagamit na nagsasalita ng kanyang salita para ikaw ay mag-prosper. Actually, it is not the person na ginagamit ng Diyos who cause you to prosper. But it is God Himself na nagsalita sa kanilang bibig. Siya yung maggawa at mag-fulfill sa kanyang salita na sinalita ng kanyang mga propeta. Praise the Lord. Yun na yung sinabi, my word, this is not the words of any person na ginagamit niya. God's word, divine's word, my word shall not return unto me void. Pag sinabing void, non-effect. Hindi pwede na magsinungaling ang Diyos. Hindi pwede na mag-fail ang Diyos sa kanyang pangako.
My word shall not return unto me void, but it shall accomplish. Merong fulfillment, merong katuparan, but shall accomplish to which I please. Kailan ba ma-please ang Diyos na bibigyan kanya ng reward? Yung sinabi doon, without faith, it is impossible to please God or to please Him. Ibig sabihin yan, pag hindi mo na-please ang Diyos at imposible mo na-please ang Diyos dahil wala kang ang faith, hindi niya tutuparin yung kanyang gustong gawin na pangako sa iyo. Kasi hindi mo man siya na-please. Pero kung na-please mo siya, sinabi doon, my word shall not return unto me void, but it shall accomplish to which I please. Pag na-please mo ang Diyos, lahat ng pangako niya, tutuparin niya sa buhay mo without fail. Wala talagang fail. And it will prosper whereto I sent it. Magpa-prosper kung saan niya ito pinadala. Parang binhi na itinanim, sigurado magtubo. Mag-prosper talaga yan. Kaya ang salita ng Diyos walang natatapon na sayang. Ang salita ng Diyos walang natatapon na non-effect. Lahat yan, 100%. Kaya kung ating i-survey ang patatawag nating success rate ng kanyang salita, 100% talaga ang success rate ng salita ng Diyos. Guaranteed, 100%. No failure. Even a single. Kahit 0.001%, walang failure. 100% ang success rate ng salita ng Diyos. Kaya, mahalin natin ang salita ng Diyos. Tuparin natin ang salita ng Diyos. Talagang ating panindigan ang salita ng Diyos. Kasi ang success rate na maging successful ang lahat ng pinangako niya sa buhay mo na tinanggap mo na pinadala sa iyo ang salita ng Diyos. Gamit ang kanyang mga propeta, ginagamit niya yung kanyang mga alagad. 100% yan ang success rate niyan. No failure. Praise the Lord. Yan ang tandaan natin lagi. Basahin natin. Isaiah 46:11. Praise the Lord. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Yes. Zero failure. Wala talagang failure. Ang sinabi niya dito, I have spoken it, I will also bring it to pass. Sinalita ko yan, mangyayari yan. I have purposed it, I will also do it. So, walang failure. Ang mga ako ng Diyos. Kaya, napakasarap talaga magbasa sa kanyang banal na salita. Napakasarap talaga makinig sa kanyang banal na salita. Alam mo, ang dami ko nang tinanong sa mga services ko. Kahapon, nag-service ako sa bahay nila, Sister Maricel na Parate, dyan sa Talomo. Sinama ko si Brad Danny Biroya. Sabi ko sa kanila, kaya hindi gumagaling yung mama ninyo. Dahil may hadlang. Basa, Isaiah 59:1 and 2, binasa. Pagbasa ng anak, umiyak, lumuha. Convicted. Tumingin yung lola, umiyak din. So para wala maging hadlang, ang salita ng Diyos ay Diyos ito. Basa, John 1:1, binasa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. If we transgress the Word of God, we transgress God.
If we disobey the word of God, we disobey God. Tinamban lang pag-ayo tong mga wali digto. Para masabtang yun. So, unsay gibawal sa Diyos, kapag ito ay ating salungatin, nagkasala tayo sa Diyos. Dahil ang salita, katulad niyan, tinanong ko yung isa, ikaw ma'am, naka-experience ka na ba ng nag-chat ka sa anak mo? Dahil itong bisita doon, galing sa Hong Kong, may 4 na anak. Concentrate siya, nagtrabaho sa Hong Kong 10 years na, dahil apat na anak pinagpaaral niya dito sa Davao. Nag-chat ka na ba na nagsabi ka sa anak mo, nak, pag mag-aral ka, huwag kang magbarkada, huwag kang mag-uwi ng madaling araw o masyadong madilim na malalim na ang dilim. Kung ano yung oras, alis, pag dismiss nyo sa paralan, uwi ka na sa bahay. Kung yung anak mo ay nilapastangan at hindi sinunod yung chat mo, yung bang chat, doon ba siya nagkasala o doon sa nag-chat sa kanya? Kasi yan ay chat ng magulang niya, hindi siya nagkasala doon sa chat. Nagkasala siya sa nag-chat sa kanya. Ganun ang Word of God. Pag ang Word of God, which is God, nilapastangan natin, doon tayo nagkasala sa nagsulat nito, sa nagsalita nito. Praise the Lord. Kaya ganun. That is how we deal with the Word of God. If you want to experience with God, believe His Word, accept His Word, without doubt, obey His Word, 100%, God will let you experience with His faithfulness. Talaga ma-experience mo yung kanyang faithfulness. 100% yan. Guaranteed by God yan. Hindi tao. Kaya, i-accomplish yan ng Diyos. Alam mo kasi ang Diyos, lahat ng kanyang sinalita, parang ano yan parang siyang kontraktor. Alam mo yung kontraktor? Kung ano yung plano, sundin. Ang Diyos, meron ng master plan. Meron na siyang blueprint. Gagawin niya lahat yan without fail. Kaya sa buhay natin, malaking faktor itong ating faith and obedience. Yung inawit sa choir kanina, trust and obey. Malaking faktor yan sa buhay natin para maka-experience ka with God. Pero dapat, kung meron man tayong experience with God, yung faithfulness ng Diyos. Dahil faithful tayo sa Kanya. Dahil naniwala tayo sa Kanya. Ang Diyos parang kontraktor. Ano yung plano niya, ano yung dineclare niya, ano yung sinabi niya, simulan niya, tatapusin niya yan. Katulad sa paggawa niya ng creation. Lahat. Within 6 days. As what the Bible says. Day 1 hanggang day 6, He accomplished, He finished. He will never abandon what He started. So lahat ng pangako niya sa buhay natin, kompleto yan. Huwag kang matakot, sumunod. Huwag kang makinig kay taning. Nawala ng ibang trabaho, likuin ka, panghinaan ka ng loob, takutin ka, isaywar ka. Huwag kang maniwala kay Satanas. Maniwala ka sa Diyos kasi faithful siya, dakila siya, makapangyarihan siya. Remember this message, Isaiah 55 verse 11. God said, "My word shall not return unto me, but it shall accomplish to which I please, and it will prosper whereto I sent it." Yan ang paniwalaan mo. Para lahat na tinuturo sa buhay natin, lahat yan, sundin natin. Jesus said, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I will be with you even unto the end of the world. Praise the Lord. Lahat. Hindi meron pang percentage dyan sa Bible na inuutos niya na hindi mo sinusunod. Mali yan. You transgress the teaching of Jesus Christ. You doubted the teaching of Jesus Christ. Huwag mong kalimutan,
lahat ng pangako ng Diyos, ipupulfill niya yan sa buhay mo. Kaya kung meron ka mang pananampalataya at pagsunod, ituon mo sa Kanya 100%. Praise the Lord. Ituon mo sa Kanya. 100% yan. Pagsikapan mo yan. Tingnan natin, basahin natin. Isaiah 46:10. Praise the Lord. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Yan. Dineclare niya ang katapusan mula sa panimulain. Dineclare niya ang Genesis hanggang sa Revelation. Dineclare niya yan. How the world will come to an end, how Satan will settle his everlasting state, how the angels who remain faithful will remain as is where is, and how the people who believe him will be translated. Anong translated? Baguhin ka, dalhin ka doon sa kanyang kaharian. Dineclare ng Diyos lahat yan. He declared what was the start of the fall of an angel with his mga kasama, the 1/3 of angels. Nireveal niya kailan nagsimula ang pagkakasala sa tao. Lahat nireveal niya yan. So kaya sa buhay natin, gawin lahat ng Diyos yan. Sinabi niya dito, declaring the end from the beginning and from the ancient times, the things that are not yet done, future, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. There is none that will be skipped. There will be a single word will be neglected to be fulfilled. All, sabi dyan. Lahat. Kaya, lahatin mo na ang pagtanggap mo sa kautusan ng Diyos. Lahatin mo na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Praise the Lord. Maliit man, malaki para sa iyo. Huwag kang pumili dyan. Gawin mo yan ng buong puso. Establish your relationship with God. Establish your good experience with God. Yan ang establish mo sa buhay mo. Don't waste time. Huwag kang mag-aksaya ng panahon. Time is gold. Napakasarap mag-experience with God sa kanyang faithfulness. Tapos, pag naka-experience ka na with God, pwede mo nang sabihin ang mga tao, taste and good. Taste. Tikman ninyo ang kabutihan ng Diyos. Tikman ninyo at tingnan ninyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Ikaw mismo. Ituturo mo yung buhay mo. Ituturo mo yung sarili mo. Praise the Lord. Taste. Tikman nyo. Matitikman nyo yan. At makikita ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Saan makita yan? Sa iyo. Kasi meron kang experience sa Diyos. Kung meron kang experience sa Diyos, ano ba experience mo sa Diyos? Pag-alinlangan? Disobedience? Partial? Pangit naman na experience yan. Negative experience yan. Negative din yung gagawin ng Diyos sa buhay mo. Gusto mong negative, mag-disobey ka. Negative yung maangkin mo. Pero kung gusto mo makita, matikman ang kabutihan ng Diyos, gawin mo lahat ang kanyang inuutos. Lahat gawin mo ng buong puso. Wala kang pag-alinlanganan. Praise the Lord. Kaya, basa. Psalms 34 verse 8. Praise the Lord. Oh, taste and see that the Lord is good.
Blessed is the man that trusteth in him. Yes. Tikman, ibig sabihin yan, you will experience it. Tikman, meaning to say, you will have it in your life. You can feel it. And see. Tikman ninyo at makita ninyo. God will prove it to you. His faithfulness. Makita mo yung faithfulness ng Diyos sa buhay mo. 100% yan. That the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Hindi ka ba nag-alinlangan? Wala kang doubt sa Diyos. Tapos yung relationship mo sa Diyos, ini-establish mo. Hindi kayo maglagay ka pa ng maraming tao dyan sa harap. Maglagay ka pa ng maraming tao dyan. Magkompormi lang yung decision mo sa mga tao nakalagay dyan sa harap mo. Listen mo yan. Worship God in spirit and in truth. Worship God with an open face. Praise the Lord. Alisin mo lahat ng mga obstacles na yan. Then go direct to Jesus Christ if you want to experience the goodness of God. Dito sa Bible, merong isang tao dito na maganda yung experience niya sa Diyos. Bakit maganda yung experience niya sa Diyos? Dahil meron siyang personal, good relationship with God. Pag sinabing meron kang personal, good relationship with God, you do not doubted. You do not disobey Him. You do not stop agreeing with Him. Lagi kang agree sa Diyos. You always call upon Him. You always walk with Him. All the way, all the time. Companion mo na siya. Kaya pag companion mo ang Diyos, mahal mo ang Diyos, hindi mo siya binibigo sa lahat ng kanyang kautusan, meron kang experience with God. Close kayo masyado sa Diyos. You are dwelling in Him. He is dwelling in you. You are working for Him. He is working for you. So, you have a good experience with Him. Dito, may tao dito na ehemplo na dapat nating gayahin. Sino yan? Basahin natin. Genesis 5:24. Praise the Lord. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Yan. Enoch walk with God. Hindi ito walking with some animal like lion, elephant, dog. Diba? Maraming, alam mo, nung pumunta kami ng Canada, minsan maraming couples doon na ayaw magkaanak. Ang kanilang companion, aso, pusa. O makita mo sila, morning pa lang, naglalakad na doon sa langsangan, may ahawak na aso. Tapos yung aso, may diaper. Kasi bawal doon magkalat ng dumi sa daan. Huhulihin ka doon. May diaper o mayroong catcher sa mga dumi. So, yun ang alaga nila. Doon sila masaya kasi ano daw yun stress reliever. Ibahin natin sa buhay natin. Walk with God. Praise the Lord. Meaning to say, you walk with God, meaning to say, you cannot walk with Him without agreeing Him. You cannot walk with someone if you don't agree together with Him. So, you can only walk with God, kahit hindi mo siya nakikita, if you agree with all His commandments. You can only walk with God if you walk the talk, the Word of God sa buhay mo. Nilakad mo yan, in-apply mo yan sa buhay mo. So you have
companionship. You have a very good relationship. So ito si Enoch. Enoch walked with God, with the divine God, with the Creator God. Lumakad siya kasama ang Diyos. Pwede pala yun. Yes, pwede yun. Nangyari pala yun. Yes, nangyari yun. Mangyayari pa kaya yan sa buhay ko? Yes, mangyayari yan sa buhay mo. If you are willing, if you have the faith, dyan sa kanyang mga salita, if you believe the prophets na ginagamit ng Diyos, na nagpipreach lagi sa inyo, kasi siya ang nagsasalita out of their mouth, huwag mong sayangin ang mga services na kaya mong atinan. Don't your emotion hinder your coming here. Don't your flesh will hinder your coming here. Wag. Remove all those things. Praise the Lord. Kailangan nagani uban nga na-paralyze na bedridden na, di pa maghandom. Unta, sige na lang unta kog simba. Unta katong kusgan pa ko, wa man tay makababag na ko. Manton ta ko pirmi sa simbahan, dako ba kog ganansya sa pulong para di ko makasala. Ha? Karon pa ka naghahandom nga nag-bedridden ka na? Katong kusgan ka ma? Kana ka pa? Wa gyud nimo baliha ang mga pulong sa Dios nga imong nadungog. Ay may mensahe dito minsan. Delaying your obedience to God is disobedience. Sa hindi mo kaagad-agaran pagsunod, pag-action sa pinapagawa sa Diyos sa buhay mo, that is disobedience. Disobedience yan. So, walk with God. Not tomorrow. Not by and by. Hindi kay makatapos na yung anak mo. Hindi kay ayos na yung negosyo mo. Hindi kay kung ano-ano pa yung hinihintay mo sa sanglibutang ito. Right now, walk with God. Every time, anong sinasabi ng Diyos? Apply, apply, apply lagi. No refusal. Praise the Lord. Agree always. No refusal. Hindi kay pagtapos ng preaching, ay isipin ko muna. Ay mag-pray muna ako ng 40 days. Kaklaro na sa mga mensahe sa salita ng Diyos. Ang dami mo pang delayance. Kaya, delayance of obeying the Word of God, that is disobedience. Disobedience yan. Kaya napaka-importante ang paglakad with God. Praise the Lord. Walk with God. You are not walking with Pastor Chito. You are not walking anybody here. Neither me. I do not walk with you. I have to walk with God. You have to walk with God. We have to walk all together with God. Praise the Lord. Para sa pagbalik ni Lord Jesus, makasama ka sa rapture. Alam mo kasi, ang number 1 nagapigil sa atin, magsunod sa Diyos, pride. Pride! Mas malakas pa nga yung uod sa atin, magmayabang pa tayo. We are lesser than worm. Nasa scripture yan. Tapos magmayabang pa tayo. Ang pride talaga. Laging nag-iisip, alam ko na yan, magaling pa ako dyan, hindi mo talaga yun mapasunod. Pride. Alisin talaga yan. Kaya nga makasama sa kaharian ng Diyos, with Him is a contrite heart and a humble spirit. Yan lang. Kailangan nandoon ka, kasama ka. Para anumang sabihin ng Diyos,
Kahit gaano katalas, alam mo ang salita ng Diyos, talagang matalas talaga ito. No wonder. Humble lang. Obey. Pagpalain ka ng Diyos. Tingnan mo si Enoch. Enoch walk with God, no objection, no opposition. Just walk with God. And he was not. Nawala siya. For God took him. Isinama na siya ng Diyos. Kinuha na siya ng Diyos. Hindi na siya dumaan ng kamatayan. Hindi na. Automatic na. Kaya, ganon. Because he agree always with God. Basa, Amos 3 verse 3. Praise the Lord. Can two walk together except they be agreed? Yes. Ang dalawa maglakad ba kasama? Maliban sila ay magkaroon ng magkasinabot. Walang oppose, walang nag-o-oppose sa bawat isa. They agree in one direction. They agree in one direction. Yan ang ginawa ni Enoch. Kaya be like Enoch. Praise the Lord. Be like Enoch. Para kunin ka ng Diyos, dalhin ka sa Kanyang kaharian. Patay ka man o buhay, it doesn't matter. Kunin ka ng Diyos. Ang sanglibutan o ang impyerno cannot hold you if you are walking with God. Hindi ka kayang i-hold sa impyerno. Makaalpas ka. Basahin natin, Hebrews 11:5. Praise the Lord. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Yes. Translated. From physical to spiritual. From corruptible body to incorruptible body. By faith yan, ha? So, Enoch walked not by sight, but by faith. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Do not walk by sight. You always walk by faith. What do you mean of that? Shall we make our eyes blind so that we cannot walk by sight? No. Walk by faith, not by sight. Walk with God. Walk in obeying His words. Walk according to His commandments. Walk according to His statutes. Walk by faith. Walk by God. Lumakad ka by faith, by God. Not by sight, not by worldliness, not by yourself, not by any else sa sanglibutang ito na makikita. Carnality, after the flesh, huwag kang lumakad dyan. Walk by faith. Walk in the Spirit. Walk in the Word of God. Walk in the will of God. Basta sentro ka sa Diyos. Yan si Enoch. By faith, Enoch was translated that he should not see death, and was not found, because God had translated him. For before his translation, he had a testimony that he pleased God. Bago nangyari yun sa kanya, meron siyang testimony that he pleased God. It is not about June. It is not about your membership. It is not about where congregation you belong. But it is about your relationship with Him. Praise the Lord. Yung relationship natin kay Jesus Christ. Para mga pastors, it is not where the congregation you are being assigned. Yung membership ninyo, it is not all about where congregation you are being a member. No, that is not all about. But it is my relationship with Him. It is your relationship with Him. How I walk with Him, how you walk with Him. Diyan nagmamatter. Kung tayo ba i-translate ng Diyos o hindi. Kung tayo ba hayaan ng ma-hold doon sa kamatayan na walang hanggan o hindi ka i-hold doon dahil dadalhin ka niya doon.
It is our relationship with Him. Praise the Lord. Kaya pag magtanong ako sa mga preachings ko, kayo po, how many times do you read your Bible in a week? Di makasalita. Wala man. Zero man. Ikaw, how do you read your Bible in a month? Hindi makasalita. Sa ating buhay, how many times do you have in your day to have a quality moment of prayer, communicating to Him, your Heavenly Father, and reading His words, reading His statutes, reading His commandments, reading the Holy Scripture? That is your relationship. Hindi pwede na wala ka dyan. Kung hindi mo yan ginagawa sa buhay mo, you don't have good relationship with Him. Tingnan mo yung mga mag-asawa. Pag yung husband o wife nasa abroad, if they have a good relationship, they cannot have a day without communication. Hindi pwede na may araw na walang komunikasyon sa kanila. Either by chatting, by Viber, o by WhatsApp, or by Messenger, meron talaga yan. Pero, ang mag-asawa na hindi magandang relationship, wala nang communication yan. Kanya-kanya na yan. Bahala ka sa buhay mo, bahala din ako sa buhay ko. Because their relationship is being broken. Sira. Now, if you walk with God, meaning to say you have a good relationship with Him. At yung paglakad mo dyan sa Diyos, not only Sundays, but every day, every moment of your life, walk with Him. Do not transgress any of His laws and His commandments. Every day yan, gawin mo yan. Yan ang ginawa ni Enoch. Yung kanyang testimony, how he pleased God. Paano niya napalugod ang Diyos. Hindi kayo magpalugod kayo sa pastor, hindi na kailangan yan. O kaya paluguran ko kayo, hindi ko kailangan yan. Hindi nyo rin kailangan yan. Ang kailangan natin, paano mo mapalugod ang Diyos? Paano ko mapalugod ang Diyos? Praise the Lord. That is all about here. Yan ang dapat ma-establish sa atin. Look at Enoch. At saka yung nangyari kay Enoch at kay Elijah, dalawa yan sila. Naging pattern ito sa rapture. Ano yung pattern? Pattern sa rapture. Na hindi nadadaan ang tao ng kamatayan. Because there is a possibility na mangyari sa buhay natin yan as long as we are still breathing. Hindi natin alam kailan babalik si Jesus. Habang di pa tayo namamatay, there is always a chance for us na mangyari ang nangyari kay Enoch at ang nangyari kay Prophet Elijah. But the question is, do you do what Enoch did? Ginagawa ba natin yung ginagawa ni Enoch? Di pagsikapan mo. May buhay ka pa. May pakinig ka pa. May puso ka pa. May damdamin ka pa. You can still do it. Amen? Praise the Lord! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Gawin mo talaga yan ng buong puso para ka hindi ka iiyak pagdating ng panahon katulad ng isang lalaki dito. Hindi niya ginawa. He failed to do what he's supposed to do. Nung namatay siya, doon siya sa impyerno. Hindi man magsisinungaling ang salita ng Diyos. Hindi man magpipail ang salita ng Diyos. Alam mo, anong bagay na hindi magpipail ang Diyos sa lahat niyang sinabi, positive at negative. Hindi magpifail yung impyerno na sinabi niya na may impyerno. Hindi rin magpifail na may langit na may langit. Lahat yan. Hindi magpifail na lahat ng mga tao na hindi nagpakumbaba, hindi gumawa sa kanyang kalooban. Hindi magpifail yan pag hindi mo ginawa ang kalooban ng Diyos without fail. May impyerno ka talaga. 100% talaga yan. Eh ang Diyos pa naman magsalita, certain. Kaya ang daming taong namatay sa panahon ni Noah kasi they took no importance. Well, hindi nila binigyan ng importansya ang salita ng Diyos.
tawa lang ng tawa, yaga lang. Tingnan mo ang nangyari. Pagbaha, wala na. Harvest lahat. Pahamak lahat. Hindi lang yan, yung impyerno pa ang pinakamasahol sa lahat. Pag napahamak ka dito sa lupa by God's wrath, 100% impyerno ka. Kaya nga dalawang kamatayan physical and spiritual. O kaya, importante sa buhay natin, walk with God as Enoch walk. Kasi naging pattern na sa rapture ang kanilang karanasan. Basahin natin. 1 Thessalonians 4:17. Praise the Lord. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan. Yan ang caught up with him in the air. Kung baga pa, rapture. Wala mang word sa Bible rapture, but if you are going to define rapture, that is something that will disappear. Pero ang Bible nagsabi, caught up with him in the air. Then we which are alive and remain shall be caught up together with him, with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yun na. Pattern nangyari kay Enoch at kay Prophet Elijah. Pattern, yung buhay nila, yun din ang dapat maging buhay natin. Walk with God all the way, all the time. Praise the Lord. Deal with God. Merong salita ng Diyos. Clear ito, hindi tinago ito ng Diyos. Use your hands, use your eyes. Meron tayong simbahan. Malayo sa disturbances. Come here. Listen well to the Word of God. Meron tayong opening prayer. Pray. Lord, feed my soul. Meron tayong closing prayer. What is the closing prayer? That is the conclusion. After you have heard the message, you have a conclusion sa buhay mo. Praise the Lord. Hindi kay closing prayer, wala kang conclusion sa napakinggan mo. Do you know what is conclusion? After the whole matter is being brought out to you, what will be your decision? What is the resolve na gagawin mo? If you are being pricked, natamaan ka, you are being hit by the Word of God, natamaan ka, what is the conclusion? Repent. What is the resolve para maayos? Lord, I will not do it again. My shortcomings, and I will do what is appropriate that you expect from me. I will walk with you all the way, all the time. Yan, ang closing prayer. Hindi kayo pag closing prayer, wala ka sa simbahan kung saan ka pumunta. Parang wala ka lang na-receive na message, parang wala kang obligasyon na dapat mong harapin. Sige, wag mong harapin yung obligasyon mo na narinig mo sa salita ng Diyos. Pagdating ng panahon, hatulan ka ng Diyos. Hindi mo naman magawa ang resolve doon sa impyerno. Pag hinatulan ka ng Diyos, wala nang resolve. Hindi na yan malutas. Kaya nga anong sabi ng rich man? Father Abraham, can you ask Lazarus to dip his finger in the water so that he might cool my tongue? Siguro, sabi siguro ni rich man, pag pinayagan ako ni Father Abraham, next move, Father Abraham, can you ask Lazarus, bring a cup of water? Yun na single water mo na. Pagkatapos siguro ng cup of water, can you ask Lazarus to bring one pail of water? Hanggang palaki-laki. Ngayon, single drop hindi man pinahintulot. Ano ngayon ang kanyang conclusion? If single drop of water is not being permitted or approved or granted, therefore, I cannot ask a cup of water. Wala na. Hopeless na siya. Ang isip na lang niya, hindi na para sa kanya. Para na sa mga brothers niya na nasa mundo pa, na pwede pang maligtas sa kanyang kalagayan. O gusto mo ba yan?
na habang may pagkakataon binigay ng Diyos para gawin mo, hindi mo man ginawa. Pag nandoon ka na, hindi ka na makagawa para sa kaayusan mo. Doon ka na magwiwis sa mga buhay, sa mga kapatid mo. Gusto mo ba yan? Sagutin niyo yan. Pag hindi pa kayo marunong sumagot yan, ewan ko, saan nyo nilagay ang inyong panampalataya sa Diyos? Ewan ko, saan nag-wandering yung isip ninyo habang nagpipreach ako dito? So, mahalaga ito. Experiencing God. You must have experience like Enoch experienced. So ano ang pinaka matawag nating findings sa buhay ni Enoch? Basa last verse. Galatians 5:25. Praise the Lord. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Yes. Praise the Lord. Pag ikaw ay namumuhay sa Espiritu, you are living within God. Capitalized Spirit yan that is God. If you live with God, you walk with God. Yan ang tanong. Do you live in the Spirit? So that you will walk in the Spirit. Or you are still living with the world carnality. Or you are still living with the trend of the world. Or you are just living with a casual life in this world na parang walang alam sa katotohanan ng Diyos. Kaya, huwag nating kalimutan. If you want experience with God, trust His Word. Obey His Word. Para mangyari yung nangyari kay Enoch sa buhay mo. Remember, 100% ang success rate ng salita ng Diyos pag ito ay naniwala ka at ginawa mo 100%. Hindi ka nagpadala sa iyong sariling konsensya. Hindi ka nagpadala sa ibang tao na nagsusulsul sa iyo that opposes, na nag-o-oppose sa pagsunod mo sa Diyos. So establish relationship. Establish your personal relationship with your personal Savior, Jesus Christ. Establish mo yan. Hindi yan nagbabase sa asawa mo. Hindi yan nagbabase sa husband mo. Hindi yan. Tingnan mo si Adam. Nagbase siya sa asawa niya. Di pahamak siya. Di ba? Si Eva ang nagkasala. Binasihan niya yung pagkakasala ng asawa niya. Hindi niya in-establish yung relationship niya sa Diyos. Di pahamak siya. Maliwanag man yan sa sinabi sa salita ng Diyos. Whosoever will not hate all, lahat-lahat na, and his own, for my sake and for my gospel's sake, you are not worthy of me. Establish good relationship with your God. Pag mga matay ta, wala yung asawa-asawa. Wala yung anak-anak. We are all like angels. Praise the Lord. So, therefore, kung inana man na yung atong kapainan eternally, deal with God without any hampering your obedience, your walking with Him. Kung walang makahamper, ultimo sarili mo, hindi pwede makaarte, hindi pwede makareact, deny it, at lahat na nasa paligid natin. At sa paggawa mo niyan, pwede mo pang mag-guide. Pwede mo pang mahila. Yung Acts 16:31. Yan ang kabutihan dyan. Kaya, therefore, God said, so shall my word be that goeth forth out of my mouth, God's mouth. It shall not return unto me void. Ibig sabihin yan, after the word of God to your life, whether you do it or not, babalik ka sa Diyos. Praise the Lord. We are dust, and unto dust we will return.
May balita sa akin si Pastor Lorna. Pastor Chit, anong ibig sabihin nito? Ano yon? Yung katawan ni Sister, sino yan? Sinaida. 21 years na since she died. Yung kapatid niya namatay, ginamit yung pansyon. Ayaw ko bakit ginamit yung pansyon. Wala silang pambili na ibang pansyon. Kinuha yung kabaong doon ni Sinaida. Nagtaka sila. Yung kabaong, prestige pa masyado. Yung kabaong ha, prestige pa. Pwede pang i-market, pwede pang ibenta. Tapos yung katawan ni Sir Sinaida, buo pa. Kung ano yung weight niya nung nandoon siya, ganun din ang weight ng kanyang katawan 21 years after. Tapos pinakita sa akin, girap man niya, girap. Buo pa talaga. Ano daw ibig sabihin nun? Walang kinalaman yan sa ano paman. Basta the Bible says, we are dust and unto dust we will return. Praise the Lord. It's up to Him. Ang ating titikan, mabalik tayo lahat sa Kanya. Kaya, pagbalik natin sa Kanya, pag sumunod tayo sa Kanyang salita, God said, my word shall not return unto me void. Hindi yan magbalik sa Kanya na non-effect. For the saved, salvation. For the who are not saved, damnation. Kasi pareho yan sinabi niya eh. Hell, sinabi niya. Heaven, sinabi niya. Damnation, sinabi niya. Salvation, sinabi niya. Lahat yan, sinabi niya. Saan ka ngayon mag-stand? Kaya sabi nga ng Diyos, I set before you two things, life and death, blessing and cursing. Choose life. Nag-recommend pa ang Diyos, piliin nyo ang buhay. It's up to us, whether we believe Him. It shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Walang matatapon kahit isang salita na hindi mag-prosper, na hindi matupad. Lahat yan. Kaya beware ang lahat. If you want to establish your good relationship with your Heavenly Father through the Word of God, through the mouth of His prophets or servants, walk with Him. Walk with God. Walk obediently to the Word of God. Remember, delayance in obeying His words is disobedience. Pag nagbagal-bagal ka pa, sundin ang kanyang inuutos, that is still disobedience. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.